Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. An official copy of the ICC warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. They will no longer help us. They will no longer help us. Okay mga kapenyo, nagbabagang balita nga ito at alam nyo naman na siguro na nagbigay na nga ng mensahe etong si Judas, si BBM pala mga kapenyo. Sorry, no? Sorry, talagang medyo nadudulas ako paminsan-minsan. Dahil hindi talaga natin maiiwasan, no? Yung pagkahudas nito. Ano pala, BBM pala, putang ina. Sorry. At dito mga kapenyo, no? Nagbigay na nga ng ng mensahe etong si BBM dito sa ating dating Pangulo ng Pilipinas na si Rudy Duterte. At sinasabi nga ni BBM dito na talagang nakipagtulungan lang sila dito sa ICC, no? Pero alam mo yon, presidente ka, wala ka man lang nagawa, di ba? Kumbaga, kung tumatanaw ka talaga ng utang na loob doon sa sinasabi mong kaibigan mo kuno na walang iwanan, sana man lang, no, napigilan mo sana yung ICC. Hindi na kailangan sanang lumipad pa ng ibang bansa etong dating Pangulo natin na si Rudy Duterte, no? Masakit man isipin, pero wala tayong magagawa. So, anong nangyayari ngayon sa Pilipinas, parang gantihan na lang. Kailangan makaganti bago magkapatawaran, di ba? Hindi na nasusubaybay yung mga taong dapat tulungan, yung mga mahihirap sa atin, yung pag-unlad dapat ang inaasikaso nito ni Judas. Dalawang beses na yan! BBM pala, sorry talaga mga penyo, sorry. At ang pinakamainam dito, ang good news dito mga kapenyo, na etong si Sara Duterte at etong si Bongo, correct me if I'm wrong, lumipad na rin patungo doon sa doon sa lugar kung nasaan ngayon etong ating mahal na Pangulo na si Rudy Duterte, no? At para suportahan at para tignan kung kamusta ang kanyang kalagayan doon. At mga kapenyo, pakinggan nga natin yung mensahe dito ni BBM kay Duterte. The plane is en route to The Hague in the Netherlands. Okay. Allowing In the Netherlands. the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. So yan nga mga kapenyo, no, sinasabi dito ni BBM na talagang yun nga, pagkagaling neto ni Duterte sa Hong Kong, naka-receive nga raw sila mula sa ICC ng warrant dito kay Rodrigo Duterte. Pero ang masakit kasi dito, gaya nga ng sabi ni Attorney Panelo, dapat pag may warrant, inilapag nyo kaagad. Oo, alam natin na sinasabi nga daw nila na meron talagang warrant. Pero dapat yon nakalapag, 'di ba? Para at least naintindihan din ni Pangulong Duterte yung kanyang haharapin na kaso. Kasi alam naman natin itong si Judas, si BBM pala, wala naman talagang magagawa ito mga kapenyo. Sa totoo lang, real talk, wala magagawa ito. Kasi alam naman natin matindi yung nito matindi yung galit nito kay Duterte, no? So siguro baka nga tuwan-tuwa pa itong taon to na sige, kami na tutulong sa inyo, hulihin nyo na to. Diba? Ganun kasi yung ganun kasi yung kalakaran yan Pero syempre dito, kailangan niya mag-speech na maganda, kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan na kunwari wala siyang alam, no? Kaya sinasabi ng ibang tao sa comment section, hindi naman si Marcos ang nagpahuli kung hindi yung ICC. Ulol!
Putang ina, sino naman yung tatangahin nyo? Alam naman natin lahat eh. Diba? Matagal na yung war on drugs, no, ni Duterte. Nung umupo pa lang siya, 2016, marami na talagang nangyari. Pero walang nagpatunay, no? Kumbaga walang ebidensya ang lahat na meron talaga siyang mga pinatay na tao. O, nagsasalita siya, napatayin kita, ganyan-ganyan. Pero diba, wala naman kayong ebidensya na talagang siya ang pumatay o nagpapatay siya ng tao. Diba? Ngayon, ginawa nila, dinaan nila sa ibang bansa, yun na masakit dito. Yung Supreme Court natin, parang tinalunan, nilundagan, no? Putang ina, malupit ng ginawa talaga dito kay Duterte. Kasi nilundagan eh. Kumbaga, hindi na dumaan sa Supreme Court natin, diretso na sa ibang bansa yung kasong kakaharapin nga neto ni Duterte. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. Ayun, no? If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Yun naman pala eh, marunong naman palang tumanaw ng utang na loob itong si BBM eh. Sinasabi nga daw niya, kung hindi sila makikipagtulungan sa ICC, hindi na raw tayo tutulungan. Kasi nga siguro nga, baka pag nagsasabi sila, katulad ng mga ibang kriminal, or katulad ng may mga criminal case na sila Alice Go, etc., humihingi din sila ng tulong sa ICC. Pero sa pagkakataon na ito, yung ICC naman ang may kailangan para kunin si Duterte, binigay naman neto, no? Neto ni Judas ni BBM pala, binigay naman niya. Kaso ang problema rito, no, kung marunong ka lang sanang, alam mo yun, yung utang na loob ba? Yung utang na loob. Kasi, sa totoo lang si Duterte, marunong talaga tumanaw ng utang na loob to eh. Dahil nga yung mismong tatay nila, no, pinalibing talaga niya. Kasi nga, merong utang na loob ang mga magulang ni Duterte sa panahon ni Marcos, nung tatay nga nito. Ngayon, bilang pagtanaw ng utang na loob, ipinalibing niya ito. Kasi katunayan nga, nagpasalamat pa to eh, no? Nagpasalamat pa yan si BBM dito kay Duterte, and after that, nagsabi pa siya na yun nga, sa pagkakaibigan nila, no? Ang masakit nga lang nito, nung nangampanya si Sara Duterte, ang tatakbong presidente, dahil nga may utang na loob etong si Duterte, at marunong siyang tumanaw nun, marunong siyang tumanaw, kaya ikaw yung pinatakbo, no? Sana man lang medyo tayo, no? Medyo may utang na loob, yung alam mo yun, marunong sana tayo tumanaw ng ganon. Sa pagkakataon lang na ito, no, alam nyo, sa totoo lang, doon sa ICC, pwede naman yan sabihin doon na, ay, hindi nyo pwedeng arestuhin yan. Alam mo yun, siyempre may kapangyarihan siya, presidente siya ngayon, dapat man lang kung marunong siyang tumanaw ng ganon. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. So yan mga kapengyo ayan po ang mensahe nga neto ni BBM para nga dito kay Duterte, or para sa atin lahat na mga sumusuporta, na mga hindi nga naliliwanagan, at least malinaw na sa inyo kung bakit nga tinulungan ni BBM ang ICC. Dahil nga raw kasi pag sila ang nanghihingi ng tulong, gaya nga ng ibang mga bigating kriminal o may criminal case, humihingi rin sila ng tulong sa ICC. Pero ang masakit lang nito, sarili mong kaibigan, no, sariling nagluklok sa'yo para maging presidente ka, alam mo yun, tabla-tabla, no, pinaano mo, no, pinayagan mo. Hindi ko naman sa sinisisi si BBM pero ang akin lang alam mo yun, yung konting kahihiyan naman. That is what you call Hokage moves. Konting pagtanaw man lang ng utang na loob, diba? Para hindi ka tawaging Judas. Para hindi ka tawaging BBM pala. Sorry mga kapengyo So yan mga kapengyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, at lahat po yan mababasa ko.